Ang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng space exploration ay hindi lang basta aksidente. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Ang Challenger disaster ay napanood ng live ng milyon-milyong tao sa buong mundo, isang tagpong dapat sana'y puno ng pag-asa, pero nauwi sa bangungot. Velocity 2,900 feet per second out. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may mga detalye at sikreto na itinago at hindi agad isinapubliko. Ano kaya ang mga bagay na ito na maaaring magpabago sa pananaw mo? At sa video na ito ilalantad natin ang mga impormasyon na hindi mo pa naririnig tungkol sa insidenteng ito. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Buwan noon ng Enero, milyon-milyong tao sa buong mundo ang sabik na tumutok sa telebisyon. Ang iba ay nasa paaralan, ang iba'y nasa opisina, at maraming nanonood mula mismo sa Kennedy Space Center. Ang inaasahan nilang makita ay isa na namang matagumpay na hakbang ng Amerika. Ang Space Shuttle Challenger ang magiging ika-25 mission program at inaasahan ng lahat na magiging makasaysayan ito. May bitbit pa itong natatanging pasahero na si Krista McAuliffe, isang guro na napili upang maging kauna-unahang teacher in space. Ang ideyang ito ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan. Ngunit ang inaakalang celebration ay biglang naging isang bangungot na inabot ng buong mundo. Itong miyembro ng crew kabilang ang isang guro ay hindi na nakabalik. Sa halip na maging alaala ng tagumpay, ang kaganapang iyon ay naging simbolo ng isang pagkakamali na sana'y naiwasan kung ang mga warning ay pinakinggan. Samantala, habang tahimik na naghahanda ang karamihan ng mga Americans sa kanilang normal na araw, may maliit na grupo ng mga engineer sa Morton Thiokol na hindi mapakali. Sila ay sina Bob Ebling, Roger Boyce Joly, Arnie Thompson at Brian Russell. Para sa kanila, hindi ito ordinaryong gabi. Isa itong laban para mailigtas ang misyon at higit sa lahat, ang mga buhay na nakataya. Ayon kay Bob Ebling, malinaw sa kanilang pag-aaral na ang napipintong lamig sa Kennedy Space Center ay magdadala ng panganib. Ang forecast ng panahon ay nag-warning na aabot ang temperature sa 18 degrees Fahrenheit. Pinakamalamig na kondisyon kailanman para sa isang shuttle launch. Para sa ordinaryong tao, baka parang simpleng malamig na hangin lamang iyon. Pero para sa mga engineers, isa itong matinding banta. Pero bakit ganoon na lamang ang pangamba nila? Ang sagot ay nasa maliit ngunit napakahalagang bahagi ng space shuttle, ang tinatawag na O-rings. Ang O-rings ay gawa sa rubber at nagsisilbing selyo sa solid rocket boosters. Kapag malamig ang panahon, naninigas ang rubber at nagiging mabagal sa pagbabalik ng hugis. Ang ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng puwang kung saan makakatakas ang mainit na gas mula sa rocket, isang senyales ng kapahamakan. Noon pa man, meron ng documented incidents ng erosion o pagkasira ng O-rings, pati na rin ng blow-by kung saan pumapasok ang usok at apoy sa hindi dapat nitong daanan. Ang lahat ng ito ay nakarecord na. May ebidensya, may larawan at may mga pagsusuri. Hindi ito haka-haka lamang. At nang makita nilang darating ang pinakamalamig na araw ng paglulunsad, alam nila kung itutuloy, malaki ang posibilidad ng trahedya. Kung kaya't nagkaroon ng isang mahaba at tensyonadong meeting sa pamamagitan ng telepono. Kasama sa pag-uusap ang mga engineers ng Morton Thiokol at mga opisyal ng NASA. Sa meeting na yon, maring nagbigay ng warning ang mga engineers na huwag ituloy ang paglulunsad. Malinaw ang recommendation nila, hindi dapat ilunsad ang Challenger kung mas mababa sa 50 degrees Fahrenheit ang temperature. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Pinilit ng ilang nasa mataas na posisyon na ipagpatuloy ang plano dahil sa full schedule, matinding pressure at takot na mapintasan kung muling maaantala ang mission. Sa isang sandali ng pagpapasya, umatras ang pamunuan ng Morton Thiokol at binawi ang unang pagtutol ng kanilang mga engineers. Sa huli, pumayag silang ituloy ang paglunsad kahit pa alam nilang hindi sang-ayon ang kanilang mismong eksperto. Kinabukasan, milyon-milyong tao ang nakatingin sa langit. Malakas ang hiyawan, may halong palakpakan at tuwa. Ngunit sa mga segundo pa lamang, may nakitang kakaibang usok mula sa gilid ng right solid rocket booster. At pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang apoy mula sa booster joint at sa isang iglap nagliwanag ang langit sa isang malakas na pagsabog. Ang Challenger ay nagkawatak-watak sa harap ng libu-libong tao.
habang ang live broadcast ay nanatiling nakapako sa telebisyon ng buong mundo. Kaugnay nito, maraming tao ang nagtanong, paano nangyari ito? Hindi ba't milyon-milyong dolyar ang ginastos at napakaraming tao ang nagsakripisyo para sa programang ito? Ang sagot ay masakit, hindi ito basta aksidente. Ito'y bunga ng mga warning na hindi pinansin, ng mga datos na ipinagwalang bahala at ng pressure na nauuna kaysa sa kaligtasan. Ayon kay Roger Boyce Joly, isa sa mga engineers, ramdam niya na bago pa man ilunsad ang shuttle, nakasulat na sa hangin ang magiging kapalaran. We all knew it was doomed, ayon sa kanya matapos ang trahedya. Para naman kay Bob Ebling, naging panghabambuhay na pasanin ang kanyang kaalaman na sinubukan nilang pigilan ang paglunsad, ngunit hindi sila pinakinggan. Samantala para sa NASA ang ideya ng muling pagpapaliban ng paglulunsad ay halos imposible. Hindi ito dahil hindi ligtas ang paghinto, kundi dahil sa pressure mula sa lahat ng direksyon. Ilang beses nang naantala ang nakaraang mga schedule at sa bawat pagkaantala, lalong lumalakas ang tingin ng publiko na sila ay nagiging mahina at hindi desidido. Para sa isang ahensya na simbolo ng lakas at tagumpay ng Amerika, ang bawat maling hakbang ay maaaring magdala ng kahihiyan at pagkawala ng tiwala ng gobyerno. Hindi lang ito teknikal na usapin. May mas malaking puwersang nagtutulak, iyon ay ang politika. Nakatuon ng spotlight kay Krista McAuliffe, isang teacher na napili para maging bahagi ng misyon. Siya ang magiging muka ng edukasyon at inspirasyon para sa milyon-milyong bata at kabataan. At dahil nakatakdang magbigay ng State of the Union Address, si former President Ronald Reagan, mahalaga para sa NASA na maipakita ang tagumpay ng misyon bago pa man magsimula ang speech. Ang pressure ay hindi lang galing sa science kundi sa mismong pinakamataas na pamahalaan. Sa isang mahabang teleconference na ginanap gabi bago ang paglulunsad, mariin nilang sinabi na hindi ligtas na ituloy. Ngunit dumating ang masakit na bahagi ng kasaysayan. Ang mga engineer na nagbibigay ng warning ay pinaalis sa pagpupulong. Naiwan ng mga NASA pamunuan ng Morton Tiocoal at ang mga representative ng NASA. Sa loob ng saradong silid, walang bagong datos, walang bagong pag-aaral, bigla nilang binago ang desisyon. Mula sa orihinal na recommendations na ipagpaliban ng paglulunsad, bigla nilang sinang-ayunan ito. Para bang isang pindot lang ng ballpen ang kapalit ng mga buhay na nakataya. Lumabas ang mga engineer na alam na nila kung ano ang maaaring kahinatnan. Si Krista McAuliffe ay hindi karaniwang crew member. Siya ang napiling teacher para sa Teacher in Space program, isang ideya mismo ni former President Reagan. Ang layunin ay simple, muling buhayin ang interes ng publiko sa paglalakbay sa space at ipakita na ito ay accessible na ng mga sibilyan. Ngunit sa realidad, naging simbolo siya ng edukasyon, inspirasyon at pag-asa ng maraming mag-aaral. Dahil teacher siya, naging espesyal ang misyon. Inaasahan na milyon-milyong estudyante ang manonood ng live coverage ng paglulunsad. Ang imahe ng isang teacher na pumapasok sa space ay hindi lamang pang-agham, kundi pang media rin. Kung kaya't bawat pagkaantala ay nagdadala ng mas matinding pressure. Gayon din naman ang original date ng paglulunsad ay itinakda para sa buwan ng Enero. Pero sunod-sunod na dumating ang mga aberya tulad ng masamang panahon, technical problems at iba pa. Sa bawat pagkakaantala, lalong lumalaki ang takot ng mga nasa itaas na baka mawalan sila ng suporta at tiwala. Lalo na dahil nakaplanong banggitin ni Reagan ang misyon sa kanyang speech. Si Krista mismo ay alam ang mga pagkaantala. Sa mga interview ilang araw bago ang paglulunsad, inamin niyang sabik siya pero may kaunting kaba. Halos 1 taon siyang nagsanay. Buo ang tiwala niya sa NASA at sa pamahalaan na ligtas ang kanyang sasakyan. Ngunit sa huli, ang tiwalang iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ang pressure mula sa politika at media ay mas pinakinggan kaysa science at kaligtasan. At sa mismong araw ng paglulunsad, sa harap ng mga estudyante, guro, pamilya, at buong mundo, ang lahat ay nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Gayun din naman isa-isa pumasok ang crew sa loob ng Challenger. Sina Francis Scobie at Michael Smith ay naupo sa flight deck na papalibutan ng daan-daang switch, gauge at computer screen. Sa likuran umupo naman ang mga mission specialist na si Judith Resnick, Ronald McNair, Ellison Onizuka at Gregory Jarvis. Kasama rin nila si Krista McAuliffe, ang guro na napili ng buong Amerika upang magsagawa ng unang klase mula sa space. Habang naghihintay, binuklat pa niya ang kanyang lesson plan. Puno ng pag-asa na sa loob ng ilang oras ay magtuturo siya sa zero gravity. Habang papalapit ang countdown, maayos ang lahat ng komunikasyon. Mula sa mission control, malinaw ang bawat sagot. All systems go.
Ang mga safety officer at weather team ay nagbigay ng pahintulot kahit naramdam nilang hindi ito ang karaniwang init ng Florida. Sa record ng mga engineers, yun ang pinakamalamig na paglulunsad sa kasaysayan ng Space Shuttle program. Ngunit ayon sa datos ng NASA, walang aberya kaya't itinaas ang kamay ng flight director at ibinigay ang hudyat. At dumating ang sandali. Sa loob ng 6 na segundo matapos ang lift-off, umarangkada ang shuttle. Sa mission control nakatutok ang mga mata sa daan-daang data streams na lahat ay nagsasabing nominal. Walang indikasyon ng problema. Ang mga tao sa buong mundo, mula sa mga pamilya ng crew hanggang sa mga estudyanteng nanonood ng live broadcast ay nagpalakpakan. Para sa kanila nagsimula na ang isang bagong yugto ng kasaysayan. Ngunit may isang tao sa Utah, si Roger Boiscioli, na nakatingin sa telebisyon at hindi mapakali. Alam niya ang katotohanan. Ang mga rubber seal na tinatawag na O-rings sa mga solid rocket booster ay hindi dinisenyo para sa ganitong lamig. Samantala, habang mabilis na umaakyat ang Challenger, nagsimulang tumagas ang mainit na gas sa kanan nitong booster. Ang apoy na yon ay kumain sa metal na suporta ng external fuel tank. Mahigit 1 minuto itong nangyari, hindi napansin ng crew at hindi rin kaagad na-detect ng karamihan sa sensors ng shuttle. Ang external tank na puno ng kalahating milyong galon ng liquid hydrogen at liquid oxygen ay bumigay. Hindi ito sumabog gaya ng iniisip ng karamihan, kundi naghiwa-hiwalay dahil sa biglaang paglabas ng napakalaking enerhiya. Nabuo ang isang malaking fireball na inakala ng buong mundo na mismong shuttle ang sumabog. Ngunit sa totoo, nanatiling buo ang crew cabin at ilang sandali pa itong lumipad bago tuluyang humiwalay. Sa loob ng 2 minuto, ang cabin ay bumagsak mula sa himpapawid nang tuluyang lumubog sa tubig ng Atlantic Ocean. 7 buhay ang nagwakas at milyon-milyong puso ang nadurog. Ngunit hindi lang aksidente ang nangyari. Ang O-ring failure ay matagal nang alam na panganib. Simula pa noong mga nakaraang misyon, nakita na ang erosyon o pagkasunog ng mga rubber seal. May photographic evidence, may engineering data at may paulit-ulit na ulat. Ang mga engineers ng Morton Thiokol, kabilang si Boyce Jolly, ay gumawa ng masusing presentation. Nandoon ng graphs, calculations at malinaw na mga larawan na nagpapakita kung paanong ang lamig ay halos tiyak na magpapabigo sa mga seal. Ayon sa kanila, ang bawat launch sa malamig na panahon ay sugal sa buhay ng crew. Ngunit sa kabila nito, pinili ng NASA management na magpatuloy. Ang rason nila, nakalipad naman tayo dati kahit malamig. Ngunit hindi iyon totoong batayan ng kaligtasan. Sabi nga ng mga engineers, hindi ibig sabihin na dahil nakaligtas dati ay ligtas na rin sa susunod. Ang nakaraan ay hindi garantiyan ng hinaharap, kundi patunay na sinuwerte lamang. Ang mas masakit, alam mismo ng NASA na classified as Criticality 1 ang O-ring system. Ibig sabihin kapag pumalya ito, siguradong ikamamatay ng crew. At gayon pa man ipinilit nilang lumipad kahit alam ang depekto. Para sa ilan namatay ang crew sa mismong sandali ng pagsabog sa kalangitan. Ngunit sa totoo, buo pa ang kanilang cabin nang humiwalay. Buhay pa sila sa pagbagsak habang unti-unting lumulubog ang kanilang mundo mula himpapawid patungong dagat. 2 beses silang namatay, una sa pagkasira ng kanilang pangarap at pangalawa sa Atlantic Ocean na tumapos sa kanilang mga buhay. Sa totoo lang, hindi ito isang direktang explosion. Ayon sa investigasyon, ito ay structural breakup. Ibig sabihin, nagkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng shuttle matapos bumigay ang external fuel tank. Ang leakage ng fuel na hinalo ng oxygen ang nagmukhang malaking pagsabog na nakita sa telebisyon. Ang katotohanan, hindi agad nasira ang crew cabin. Ang compartment kung saan nakaupo ang mga astronaut ay nanatiling buo kahit bumigay na ang ibang bahagi ng sasakyan. Sa loob ng 25 segundo matapos ang unang pagkasira, patuloy itong lumipad pa itaas bago tuluyang bumagsak pababa. Dito nagsisimula ang mas malungkot na bahagi ng kwento. May mga ebidensya na nagsasabing hindi agad namatay ang lahat ng crew. Sa mga debris na na-recover, natagpuan ang mga Personal Egress Air Packs o PEAPS. 3 sa mga ito ay na-activate, ibig sabihin may mga crew na sinubukang gamitin ang kanilang oxygen supply. Ipinapakita nito na sa gitna ng kaguluhan, may ilan sa kanila ang nanatiling buhay at may malay. Isipin na lamang, nasa loob sila ng isang cabin na walang makina, walang kontrol at walang komunikasyon sa mundo. Alam nilang walang ligtas na pagbabalik. Ngunit sa kabila nito, sinubukan pa rin nilang kumilos. Tumagal naman ng halos 3 minuto ang pagbagsak bago ito tuluyang lumapag sa ibabaw ng karagatan.
Ang bilis ng tama ay tinatayang nasa 321 kilometro bawat oras. Ang impact na yun ay higit pa sa kayang tiisin ng katawan ng tao. Walang sino mang maaaring makaligtas sa ganoong lakas. Ngunit ang posibilidad na naramdaman nila ang bawat segundo ng pagbagsak na yon ay isang napakasakit na katotohanan. Nang makuha ang crew cabin makalipas ang 73 araw ng paghahanap, may mga ebidensya ng pagtatangkang isagawa ang emergency procedures. May mga switch na inilipat sa posisyong pang-emergency, tanda na sinubukan nilang ibalik ang kontrol sa kabila ng imposibleng sitwasyon. Ang mga detalyeng ito ay malinaw na sumasalungat sa unang pahayag ng NASA na namatay agad ang crew at walang kaalam-alam sa nangyari. Ang totoo, sila ay nagkaroon ng mga sandaling puno ng awareness, takot at tapang. Kaugnay pa nito, ayon sa mga report, ang huling narinig na salita mula sa cockpit ay mula kay pilot Michael Smith. Bago ang lahat ay tuluyang bumigay, narinig siyang nagsabi ng oo. Maikling ngunit malakas na pahiwatig na alam nilang may nangyayaring hindi na nila makokontrol. Ang trahedya ng Challenger ay hindi lamang simpleng pagkukulang sa teknolohiya. Isa itong resulta ng isang maling kultura sa loob ng organisasyon, isang kulturang mas pinapahalagahan ang schedule at pera kaysa sa kaligtasan ng tao. Sa ilalim ng pressure ng politika, negosyo at ambisyon, naging mas mahalaga ang imahe at relasyon kaysa sa boses ng mga taong tunay na nakakaalam ng panganib. Gayun din naman, nasa kamay ng kumpanyang Morton Thiokol ang paggawa ng solid rocket boosters ng NASA. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Dahil dito, naging malaking takot para sa kumpanya ang anumang delay o issue sa kaligtasan na maaring makasira sa kanilang negosyo. Sa halip na tingnan ng warning ng mga engineer bilang mahalagang paalala, madalas itong nakikitang hadlang sa kita at relasyon nila sa NASA. Ipinakita pa sa mga dokumentong lumabas sa Kongreso na mas inuna ng ilang opisyal ang pagpapanatili ng magandang imahe kaysa sa pagbibigay pansin sa seryosong problema. Si Jerry Mason, Senior Vice President ng Morton Thiokol, ang gumawa ng pinakamapanganib na desisyon. Sa kabila ng pagtutol ng kanilang mga engineer, pinayagan niyang ituloy ang paglulunsad. Ayon sa kanya sa pagdinig ng Rogers Commission, mas pinili niyang panatilihin ang magandang ugnayan sa NASA kaysa sundin ang technical warning. Isa itong malinaw na halimbawa ng pagpapatahimik sa mga eksperto at paglalagay ng negosyo sa unahan ng kaligtasan. Ngunit hindi rin ligtas sa sisi ang NASA. Matapos ang makasaysayang Apollo program, naging masalimuot ang kalagayan ng ahensya. Dahil sa patuloy na budget cuts, napilitan silang ipakita na ang Space Shuttle ay isang regular at maaasahang sistema. Hindi na ito ipinapakita bilang pambihirang tagumpay, kundi bilang parang airline service na laging handang lumipad. Nangako pa sila sa publiko at sa Kongreso na makakapagpalipad sila ng hindi bababa sa 24 na misyon bawat taon. Ang ambisyong ito ay naging ugat ng tinatawag na schedule pressure, isang uri ng kultura na inuuna ang petsa ng paglulunsad kaysa sa pagiging handa ng teknolohiya. Dahil sa pressure na ito, maraming testing at safety protocols ang pinaikli o nilaktawan. Sa mga linggo bago ang paglulunsad ng Challenger, may mga usapan sa loob ng NASA kung saan inamin nilang nakakasira sa imahe ang paulit-ulit na delay. May ilan pang nagsabi na kung mauulit pa ang pagpapaliban, baka mawalan sila ng suporta mula sa Kongreso at sa publiko. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay nagpapakita ng pagkakabaligtad ng tamang prinsipyo. Sa halip na patunayan na ligtas ang paglulunsad, ang hinihingi nila ay patunayan muna ng mga engineer na hindi ligtas. Ayon kay Lawrence Malloy, ang project manager ng NASA para sa mga booster, ang hamon niya sa mga engineer ay magbigay ng ebidensya na mapanganib ang paglulunsad imbes na humiling ng kasiguraduhan na ito ay ligtas. Isa itong malinaw na pagbaliktad ng etika ng engineering. Ang totoo, parehong may mga magagaling at dedikadong engineer ang NASA at Morton Thiokol. Alam nila ang panganib at ginawa nila ang lahat upang iparating ang warning. Ngunit sa ilalim ng pressure mula sa taas, mula sa politika, sa pera at sa takot na mawalan ng suporta, ang kanilang mga boses ay nabaliwala. Pinilit silang sumunod sa agos ng kulturang inuuna ang schedule kaysa sa buhay ng mga sakay ng Challenger. Subalit matapos ang malagim na pagsabog ng Challenger, mabilis na kumilos ang NASA para kontrolin ang imahe nito sa publiko. Sa mga unang oras pagkatapos ng trahedya, nagsimula na silang maglabas ng pahayag na ang nangyari ay isang anomaly o hindi inaasahang aksidente at bahagi umano ng mga panganib na normal sa space exploration.
Ngunit hindi nila nabanggit ang mahahalagang warnings mula sa mga engineers na matagal nang nagbigay ng seryosong pag-aalala bago pa man ang paglunsad. Nang sumabog ang Challenger ilang segundo matapos lumipad, halos natabunan ng technical explanations at complicated jargon ang totoong sanhi. Ang media noong una ay nakatuon sa panganib ng space travel imbes na siyasatin ng mga maling desisyon. Kung hindi dahil sa mga matapang na whistleblower, baka hindi rin lumabas ang buong katotohanan. Samantala, isang mahalagang sandali ang nangyari nang si Alan McDonald, ang direktor ng Solid Rocket Motor Project ng Morton Thiokol, ay nagpa siyang magsabi ng totoo sa harap ng Rogers Commission, ang opisyal na grupo na nag-imbestiga sa trahedya. Ayon kay McDonald, tumanggi siyang pirmahan ng recommendation para ituloy ang launch. Siya mismo ay saksi sa matinding pagtatalo sa pagitan ng mga engineer at ng NASA officials. Ang kanyang testimonya ang nagbukas ng pintuan para sa iba pang mga engineers na magsalita. Kasama rin dito si Roger Boyce Jolly, ang lead O-ring specialist na matagal nang nagbibigay ng warning. Nagpadala na siya ng memo na nagsasabing ang problema sa O-rings ay maaaring magdulot ng sakuna. Sa harap ng komisyon, ipinakita niya ang kanyang temperature analysis at mga litrato ng dating pinsala sa O-rings na napatunayang hindi pinansin ng NASA. Subalit hindi naging madali ang pagbubunyag ng katotohanan. Maraming whistleblower ang nakaranas ng matinding backlash sa kanilang career. Si Boyce Jolly, halimbawa, ay halos mawalan ng puwang sa aerospace industry matapos ang kanyang pagtestigo, habang si McDonald naman, kahit pinuri ng ilan, ay nakaranas din ng paglayo mula sa mga kasamahan at pagbaba ng kanyang impluwensya sa kumpanya. Sa kabila ng lahat, ang kanilang katapangan ang naglatag ng pundasyon para maunawaan ng publiko na ang trahedya ng Challenger ay hindi lamang simpleng aksidente ng teknolohiya. Isa itong resulta ng maling kultura sa loob ng isang malaking organisasyon. Dagdag pa rito, lumipas ang mga taon ngunit nanatiling mahirap para sa NASA na tanggapin ang lawak ng kanilang pagkukulang. Kahit matapos ang Rogers Commission, madalas pa ring ipinta ng ahensya ang trahedya bilang simpleng panganib ng exploration. Ngunit sa likod ng lahat ng kapalpakan ng sistema, nariyan ang mga individual na piniling ipaglaban ng tama kahit kapalit nito ang kanilang karir at personal na kapakanan. Isa sa kanila si Bob Ebeling, isa sa 5 engineer mula Morton Thiokol na maring tumutol sa paglunsad. Ayon sa kanya, ginawa nila ang lahat ng kaya nila para pigilan ang misyon, ngunit nanaig pa rin ang desisyon ng management. Hanggang sa kanyang huling mga taon, dala niya ang mabigat na pakiramdam na hindi sapat ang kanyang nagawa para mailigtas ang crew. Samantala, si Roger Boyce Jolly naman ay naging simbolo ng moral na tapang ng mga engineers. Pagkatapos ng trahedya, hindi siya nanahimik. Nagsalita siya sa mga university, humarap sa mga estudyante at ipinaglaban ang ideya na ang trabaho ng engineer ay hindi lang lumikha ng teknolohiya, kundi tiyakin ding ligtas ito para sa tao. Ngunit kapalit ng kanyang katapatan ay ang halos tuluyang pagkawala ng kanyang professional life, pati na rin ang kanyang personal na kalusugan. At syempre, hindi rin mawawala si Alan McDonald na sa araw ng paglunsad mismo ay tumanggi sa huling sandali na lagdaan ng Final Flight Readiness Certification. Ang kanyang matatag na pagtutol, kahit hindi napakinggan, ay nagpamalas ng bihirang tapang sa loob ng isang kulturang inuuna ang pagsunod kaysa pag-aalinlangan. Matagal na nanatiling misteryo ang trahedyang sumalubong sa Space Shuttle Challenger. Halos 3 dekada ang lumipas at ang mga remains ng shuttle ay inaakalang lubusan nang nawala sa kailaliman ng dagat. Sa mga unang pagsisiyasat, tanging mga bahagi ng katawan ng crew at ilang piraso ng shuttle ang narecover ng NASA. Ang iba, isinuko na lamang sa kapalaran at nanatiling nakalubog sa dagat ng Atlantic. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Habang busy ang isang grupo ng divers at film crew sa kanilang sariling proyekto, natagpuan nila sa ilalim ng dagat ang isang malaki at kakaibang piraso ng metal na may mga nakapirming tile na agad nilang nakilala. Nang kanilang masusing suriin, napagtanto nilang ito ay bahagi ng Challenger. Ang hugis at ang makapal na tiles ay nagbigay ng malinaw na palatandaan na galing ito sa isang spacecraft at nang ito ay makumpirma, walang dudang ito ay kabilang sa Challenger na sumabog mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Sa isang banda, isang pambihirang bagay ang makita muli ang physical trace ng shuttle matapos ang napakahabang panahon. Ngunit sa kabilang banda, muling nabuksan ang sugat ng nakalipas.